Alright mga kapuso, yung hawak ko dito ay isang yearling ito, 1-year-old pa lang ito na Crocodylus porosus. Katulad po nung dambuhalang buhaya na nahuli dun sa Agusan Marsh kamakailan. Ang tanong ng bibiktima o biktima upang mabigyang linaw tayo tungkol sa ilang katanungan tungkol sa pag-uugali ng mga hayop na ito. Makakapanayam natin ngayon si Mr. Ver Pedo Jr., ang senior naturalist ng Davao Crocodile Farm. Good morning, Ver. Good morning, Cara. Ang kaibigan ng mga buhaya. Okay, may dalawang klase ng buhaya sa Pilipinas, di ba? Yes, meron po tayong Crocodylus porosus or yung estuarine crocodile na pinakamalaking buhaya sa buong mundo. Okay. At ang pinaka-endangered naman na buhaya sa buong mundo din, ito ang Crocodylus mindorensis. Na one of the smallest. And one of the smallest, Oo. ang Philippine crocodile. So nasa bansa po natin, nasa Pilipinas po matatagpuan ang largest species of crocodiles and one of the smallest Yes. sa buong mundo. Opo. At endangered itong mga smallest na ito. Yes. Okay, laging napapabalita sa media ang mga buwaya kapag may kinakain or ina-attack na tao. Kasama ba talaga sa diet ng mga buwaya ang mga tao? Hindi po. Ang mga crocodile po, nagkakaroon na lang po ng aksidente dahil ang mga tao ini-invade na po yung natural habitat ng mga buhayang ito. So sila po yung nagiging available na pagkain ng mga buhaya. Kung wala po sanang taong pumupunta sa kanilang natural habitat, wala po sanang taong makakain. So ano ba talaga yung kinakain ng mga buhaya? So kapag natural nasa wild po sila or nasa kagubatan, ang kinakain po nila, kakaya po ng ating Philippine crocodile, isda po ang malimit po nilang kinakain. Isda. Pero At ang mga late nito para kumain ng isda. Ito ay insekto pa po ang kinakain po nito. Insektong Opo, kinakain kapag nito, nasa wild po maliliit. sila, mga Alright. grasshopper. Tapos, pag malalaki yung mga ganito, ano nang mga ganito kinakain na po, yan? mga daga, yun po yung mga kinakain nila, small mammals. Okay, okay. Yun po Tapos yung mga malalaki na mga 21 feet. Mga 21 feet ang kinakain na po nun. Mga baboy damo, mga deer, mga isda din. Gaano kadalas kumain ang mga buwaya? Do they eat every day? No po. Depende po yung gaano kalaki yung mga buhaya. Okay. So, depende rin po sa bigat po nila. At 5% ng kanilang body weight or yung kanilang bigat, yun po dapat yung kailangan nilang i-consume sa isang buong linggo. Alright. Isang linggo. Yes, So kung kunyari, kumain na siya ng bonggang-bongga ngayong araw na fill up na niya, na busog na siya, kailan siya kakain ulit? Next week na? Depende po gaano din po kalaki yung kinain niya. For example, kalabaw po yung kinain niya. Okay. Okay. So, matagal po, mga 1 month or 2 months, 3 months. Depende. Kasi po, ang mga reptile po, mahina po yung metabolism po nila. Okay. Kung na-metabolize na po lahat ng kinain po nila, saka po sila maghahanap po ng pagkain. So, kung kumain ng tao, yung buwaya, hindi mo ma-expect na the next week ay kakain na ito ulit? Yes. Parang after, ilang months pa? Ilang months pa. Hanggang matunaw po ng buo yung kinain niya. Yung kinain niya. Okay. At kasi kahapon, mga kapuso, nagpunta ako dun sa crocodile farm, kasama ko itong si Ver. Pinapasok niya ako dun sa loob ng crocodile pen at hindi naman ako nasaktan. Ikaw talaga. Kung nasaktan ako, yari ka. At hindi ako nasaktan kasi ang mga buhaya, actually nagtataka ako nun kasi bakit hindi naman siya ng attack. Parang nakita na niya ako pero hindi siya sumunggab ng ganun. Ano ba yung natural na behavior ng mga buhaya? Sumusunggab ba talaga sila pag nakakita sila ng tao or hindi naman? Ang mga buhaya po, sila po ay opportunistic predator. Okay. So, hinihintay po nila yung right time before a-attack. And then, ang mga ibang mga buhaya naman, nagbibigay po sila ng warning or nag-hiss po sila para wag mo akong lapitan. Parang nagwa-warn po sila na wag mo akong lapitan. Pero do they attack right away? No po. Kailan sila what are the circumstances kung kailan mag-a-attack ang isang buhaya? Kailan umaatake ang mga buhaya at kailan sila nagiging agresibo? Kapag breeding season at saka nesting season. When is breeding season? Breeding season, nagsisimula po ito ng March hanggang September at ang laying season, November to March. Okay, okay. So kapag yun po yung pinaka-agresibo po nila yung November to March kasi nag-lay na po sila ng itlog. At pinoprotektahan nila yung kanilang nest. Alright, okay. So, breeding season, iwasan yan. Ano pa? Nesting season. Nesting season, tapos ano pa? Pag pinrovoke mo, ginalit mo. Yun. Ginalit, or tinusok, or talagang aawayin ka niyan. Yes, susunggaban ka talaga niyan. Pinoprotektahan po nila yung kanilang sarili at yung kanilang teritoryo. Mga kapuso, kasi ito,
ang mga buhaya, pag nakikita mo, minsan parang stationary lang sila o pag naglakad sila, medyo mabagal. Pero gaano ba kabilis itong mga hayop na ito? Mas mabilis po sila sa tubig. Nakakaabot po yung bilis ng crocodile ng 15 to 18 miles per hour in a short burst. Yes. At sa lupa naman, magkaiba po kasi yung bilis po nila sa tubig at saka sa lupa. Nakakaabot ito ng 12 to 14 kilometer per hour in a short period of time. Okay, kahapon, Ver, nung nandun kami sa Crocodile Farm, meron kayo kasing tightrope exhibition. Yes. Merong isang tao na nahulog doon sa swimming pool na nandoon yung mga buwaya. Pero hindi naman siya nasaktan. Can you explain kung bakit nangyari ito? Kung napapansin niyo po, meron po tayong tatlong spotter. Ayun. Tatlong spotter. Ayan, at meron po sila daladalang stick. Ayan, binubugaw po nila yung mga buhaya para if happen na mahuhulog po siya, wala pong buhaya sa area na yan. So kung nakikita niyo mga kapuso, yung tatlong lalaki dun sa ibaba ng tightrope, ginagawa nila, binubulabog nila yung tubig para walang buwaya within the area. Para kung sakali mang malaglag yung tightrope artist, sure tayo na walang buwaya doon. Bakit natatakot ang mga buwaya sa pagbubulabog ng tubig? Yes po. Ayan, nalaglag na nga po. Pag mas malaking burst, nagde-disperse po yung mga buhaya. So natatakot din sila. Nagugulat. Tapos lalayo sila instinctively. Yes. Okay. So, ano yung pinapakain ninyo sa mga buhaya ninyo? Ito mga meat eater po talaga sila. So, nagso-source out po tayo sa mga farms ng mga karne. Okay. Itong ganito. Baka naman botcha yung pinapakain. Pwede ba silang kumain ng botcha? Pwede po silang kumain ng botcha. Pwede. Lagay na lang natin sa kanila yung mga botchang karne. Okay. Ano ba yung importansya? Bakit kailangan pangalagaan ang mga buhaya at ba't kayo nagpaparami ng mga buhayang ito? Well, itong saltwater crocodile, for commercial use po siya. At ang Philippine crocodile, pinaparami po natin ang Philippine crocodile. Kasi endangered. For conservation. So, pag-usapan muna natin itong saltwater crocodile, yung Crocodylus porosus, the largest in the world. Bakit pwede itong pagnegosyo? Yes po. Ang saltwater crocodile, ito po ay isa sa pinakamahal or pinaka-expensive na leather sa buong mundo. Bakit? Bakit ganun? Yes po, ito po ay sa Europa po, ito po ay simbolo ng kanilang mga hari at reyna lang pong nagsusuot po at simbolo ng kanilang. Bakit? Anong special sa kanyang balat? Matibay po siya at elegante po siya. Elegante. Yes po. Okay. At ito po yung pinaka-expensive part ng crocodile. Itong part na to. Yung malambot na parte. At saka very fine po mga kapuso kapag hawakan ninyo siya. Magkano ang crocodile skin? Sa world market po ngayon, raw, pag ina-export po siya, nakakaabot po siya ng $12 per centimeter. $12 per centimeter, Yes po. 21 feet yung nasa agusan. Ang daming bag no. Yung ganun kalaki naman po, habang lumalaki pa yung mga buhaya, nade-degrade naman po yung kanyang quality. Okay. Pero sinasabi nyo rin na kahit nakakatakot sila or mabangis sila or they're wild, at carnivorous sila, kailangan pa rin silang pangalagaan. Yes, malaki po yung role po nila sa ating ecosystem dahil sila po yung main or top predator. So sila po yung nagko-control lahat ng mga animals or sa ating ecosystem. Okay. At ang Philippine crocodile po mga kapuso ay endangered. So, yaman din ito ng ating bansa. So, dapat nating pangalagaan. Yes po. Oo. So, ang advice ninyo sa mga tao para hindi makagat or maatake ng buwaya? Advice ko lang po sa mga tao na para hindi po sila maatake ng buhaya. Kung sakaling nakatira sila within the area na merong crocodiles. Wag na po nilang pasukin yung teritoryo mismo ng mga buhaya. Dahil alam naman po nila na ang mga buhaya, wala pong pinipili. So, tao ka man, hayop ka man, aatakihin ka po ng mga buhaya. Ganun po sila ka-ferocious. So, galangin na lang natin yung teritoryo. Galangin po natin yung kanilang teritoryo. Oo. At wag natin sirain po mga kapuso yung kalikasan kasi kapag nawalan ng pagkain yung mga buhaya, sa atin din babalik ang mga yan. Tama po yan. Alright. Maraming salamat, Mr. Ver Pedo Jr. ng Davao Crocodile Farm.